anyway ko, sila yung parents ko dito daw sa Dubai, but nonetheless, ayun po, purihin po ang Diyos sa inyo pong mga buhay, napaka-inspiring po na mga bawat testimonies na napapagkwentuhan po natin. And of course, sa mga bawat 7 Emirates pastors po na nandito, hindi ko na po kayo isa-isahin, pero ang kasama po kasi palagi sila Pastor Ted at si Pastor Ines. Maraming salamat po sa araw-araw po natin pagsasama. And of course, sa mga bawat Middle East pastors po na nandito, ginagala po kayo. And kasi po, sa totoo lang, pinag-uusapan nga po namin kumbaga nga po, it's very inspiring na yung marinig po yung mga bawat kwento po ninyo dito po sa Middle East. Sabi nga ng mami ko ni Pastora Ellen po kanina, kumbaga nga ako nakaka-inspire po yung mga bawat kwento po ninyo kung paano po naglilingkod tayo sa Panginoon in spite of mga bawat threats. Parang kayong mga disciples na mas lalong pinipiga at pinipigilan, pero mas lalong hindi nagpapapigil. Amen! Palakpakan niya po natin ang Panginoon. And of course, sa mga bawat workers, leaders, at sa mga bawat miyembro ng buong JIL UAE, alam niyo ho, seeing your faces yesterday, nung nagkakaroon din po ng picture taking, nakikita ko sa mga mukha ninyo yung excitement at kasiyahan mo talaga ng paglilingkod sa Panginoon, knowing the fact na nandito ho kayo for the very reason na karamihan sa inyo is to work. Ilan po sa inyo, 2 araw lang ang pahinga, yung ilang isang araw lang. Marami po sa inyo ay nag-leave pa para sa trabaho. Nakaka-inspire lang kung isipin na nandito po tayo sa lugar ng Dubai. Pero ang mas unuuna po natin at laging naging priority pa rin po natin ay hindi po yung trabaho, kundi ang paglilingkod sa Panginoon. Can you hear an amen? Palakpakan niya po natin ang Lord sa inyo po mga buhay. And I was praying to God. Of course, sabi ko, magtuturo ba talaga ako? Kasi alam ko, pangarap ko lang ho nung araw, mag-drive lang ho para kay Pastor Joey. Magkasama-sama ho kami ng Sunday service kasi sabi nga niya, every Sunday, 3 churches, hiwa-hiwalay po kami for the past 6 years po. Ako po ay nagpapasok sa isang maliit na church sa JIL, Paumbong. Mami ko po nasa kabilang municipality, tatay ko po nasa Green Hills. Sabi ko dati, di ba pwedeng magpapaawit na lang ako kasama yung tatay ko or ako na yung magdadrive few years ago. Yun lang po yung pangarap ko. Pero napakabuti po ng Panginoon. Magkakasama po kaming umayo. This is my very first time po na makasama ko sa isang mission trip. Palakpakan po natin ang Lord. Ito po yung unang pagkakataon din po na andyan po yung tatay ko sa harap. Kasi sa totoo lang, hindi ako naririnig yun na live na nagtuturo. Imagine niyo yung kapako ngayon sa harap niyo, hindi lang ako nagpapalata. But nonetheless, gusto kong sabihin sa kanya kanina, pwede pong magkape muna kayo nila pastora sa labas. But alam niyo ho, yung mensahe ng Panginoon ngayon pong araw na ito, I was praying, ang ating pong theme for the anniversary is God's greater outpouring. Pwede mo ba natin sabihin yun, once again, 1, 2, 3, and go. God's greater outpouring. At alam natin hindi pa tapos ang Panginoon. Can I hear an amen? I was praying to God kung ano pong mensahe kasi I was at task po na mag-share po sa atin about worship, about passionate worship. Since the Lord will, we believe and we know by faith that the Lord will cause us to experience His greater outpouring in our lives. Ngayon, ano kaya yung marapat na response ng bawat isa po sa atin? No? Kaya ako pinamagatan ko po ito pong ating pong mensahe ngayon pong umagang ito. If we can flash it on our screen po. Salamat po. Can we read it aloud? 1, 2, 3, and go! Overflowing. Pwede ko bang minsan pa sabihin natin, overflowing. Habang passionate worship, habang may experience po natin yung outpouring of God's presence in our lives, His moving power in us, and nawa po ang maging tugon ho ng bawat isa sa atin ay overflowing worship naman po. Can I hear an amen? Overflowing passionate worship. Kaya pwede ho bang minsan pa tayo pong lahat ay tumayo, bigyan mo natin ng malakas na pagpalakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Midhit na namin na puso, mamasdan ka. Ang tanging ninanais ko.
Amen. Again, our topic for today, for this afternoon po, is for us to experience overflowing, or for us to continuously give unto God this overflowing, passionate worship. Gusto ko pong magsimula sa unang tanong po na kung babalikan mo natin yung paraan ng pagsamba natin sa Panginoon kahapon sa ating pong anibersaryo, palagay niyo po ba nahipo natin ang puso ng Panginoon? Can you hear an amen? Kanina ho, nag-observe lang po ako habang sumasamba ho tayo. Do you believe in your hearts na hipo po ba natin, natouch po ba natin ang puso ng Panginoon sa ating pagsamba? Can you hear an amen? Nawa yun po ang lagi nating desire sa ating mga buhay. Walang iba kundi ang mapapurihan natin ang ating Panginoon. Masamba po natin because that is the very essence and the very reason of our existence. Can you hear an amen? Ilang mga piling talata lang po just before we start from the book of Psalms chapter 63. Can we read it po? Next slide please. 1 to 3 and go. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and a weary land where there is no water. Next slide po. Sabi po sa Psalm 42 verse 1 to 2. Can you read this aloud? 1 to 3 and go. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Next slide po. Ang sabi po sa Psalm 73:25. Can you read this? 1 to 3 and go. Whom have I in heaven? And earth has nothing I desire. Pwede mo bang basahin pa natin minsan pa from the word end? 1 to 3 and go. And earth has nothing I desire. Pwede ba isang beses pa? 1 to 3 and go. And earth has nothing I desire. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Walang pa natin minsan pa ang Panginoon. Tatlong bahagi lang po, 3 parts lang po for this afternoon na gusto ko pong ibahagi po sa bawat isa po sa atin. First part po, let's just have a quick review po for us to understand ano nga ho ba ang passionate worship. In reality, gusto ko sanang i-define lang po natin. Alam ko, kabisado na po natin. You know already the definition of worship, but let's just have a quick review. Next slide po. Alam ko po, madalas pag pinag-usapan ng worship, madalas ko pong naririnig kay Pastor Joey, at di ko lang naririnig, humingi ako ng outline minsan, but kagaya ngayon. But of course, lagi natin naririnig na salita ay yung word na shaka, na ibig sabihin ho ay kumbaga nga, physically, na yumuyo ko sa Panginoon, to bow down or even to prostrate, di ho ba? Sa harapan ng Panginoon, or even in the New Testament na mas madalas kong nagagamit ko ng salita ay yung proskuneo. Ang ibig sabihin ko ay to give reverence to God. Ngayon ho, bigyan lang ho natin ang definition ng worship para ho we are aligned as we continuously study His Word. Can we read it aloud? 1 to 3 and go. Worship involves acknowledging God's supreme worth and to Him with awe, reverence, and devotion. May dalawang bagay dyan na dapat ginagawa natin as we worship. Number 1 is acknowledging. Sabihin nga natin, acknowledging. Ano yung ina-acknowledge natin? Like, we acknowledge God's supreme worth. Kasi sabi nga, ang salitang worship ay galing sa worship or to give worth, no? Alam mo natin, unang bagay, sa pagsamba sa Panginoon, kumbaga nga ho, sinasamba natin ang Panginoon dahil sa kung sino ho siya. Can you hear an amen? Dahil karapat-dapat ang Panginoon, kagaya ng inaawit mo natin kanina. Can you hear an amen? That's why we acknowledge God's supreme worth. In reality, knowing the fact that we are just merely God's creation, tayo nilikha lang ng Panginoon, ang lahat ng nakikita ho natin sa mundo ho na ito. Di ba minsan pag tumitingin lang tayo sa ulap, parang, Lord, dinamahal mo ko ng ganito, and then yet you created all of these things. Mamamangha ka na lang sa Panginoon. As we worship, we continuously acknowledge God's supremacy. Di ho ba? His attributes. Pangalawa ho, hindi lang dahil siya ay karapat-dapat. Pangalawa, we worship God because it is our way or our response. Can you hear an amen? So acknowledging, pangalawa, responding. It's our response sa lahat ng mga mabubuting mga bagay na ginawa niya, sa kaligtasan na natamunan ng bawat isa ho sa atin, sa kanyang pagpapagaling sa ating mga buhay. Truly, God deserves our worship. Can I hear an amen? Kaya sabi ho dyan, do we continuously respond? Sige, palapakan natin ang Lord. Responding to God with awe,
reverence, and devotion. Hindi lang mo nagtapos that we acknowledge God, that we respond to Him, pero may tatlong bagay mo na sinabi dyan, with awe, sabi nga natin, awe, reverence, devotion. Andiyan dyan po ang pagkamangha natin sa Panginoon, di ho ba? Andiyan po yung paggalang natin sa Panginoon at ang patuloy na devotion mo natin sa ating Panginoong Diyos. Next slide po, I would not want to linger much here, but ang sabi po sa salita ng Panginoong Diyos in the book of Romans 12, verse 1, can we read this aloud po? 1, 2, 3, and go. Therefore, I urge you, in view of God's mercy, it's a living, holy, and pleasing to God, true and proper worship. Lagi tayong babalik sa scripture. Ano nga ba ang pinag-usapan? What is worship? Hindi, kumbaga nga kasama mo ang lahat ng musicality, ang pag-awit, ang pagsayaw, ang paglilingkod, and so on, all of these things. But ang bottom line ng lahat po na ito, nawa ho ang buhay natin, ang ginagamit natin sa pag-awit, sa pagsayaw, sa paghayag ng salita ng Panginoong Diyos, ay isa hong, pakisabi nga ho, to offer. Isang alay, isang handog sa Panginoon, tayo ho, we are a living sacrifice. Sabi nga natin, living sacrifice. Normally, in the Old Testament, di ho bang mga sacrifices nila ay kinakatay or pinapatay ho ang mga tupa and so on, and then they offer. Pero tayo ho, we are a living sacrifice. We don't need to die to be a sacrifice, but tayo mismo, we are living for God. We are walking in this earth. Ginagawa natin ang lahat ng ito para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya amen po. At ang sumunod sabi dyan, hindi lang nagtapos that we are an offering. Pero ang sabi ho dyan, holy and pleasing to God. If we know and we believe in our lives, we are walking according to His will. We are walking according to His plan, His purpose in our lives. We know that tayo patuloy natin ina-acknowledge ang Lordship niya sa ating mga buhay. We know that we have been set apart. We are holy and have been set apart, di ba? And we have a pleasing life sa harapan ng Panginoong Diyos. Then and there, we can say that that is the true and proper worship. Can you hear it? Amen? Hindi, palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Hindi lang po pala nagtapos ng Sunday service or Saturday services na meron po tayo, but it's a lifestyle. Next slide po. Ang sabi po ng salita ng Panginoong Diyos, again in John 4:24, kasi alam naman na po natin yung context to yan, patungkol sa, of course, may isang babae and so on, na nakita ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Binali ng Panginoong Jesucristo, kumbaga nga, minsan kasi parang legalism na lang ang pagsamba eh. Di ba dati ang mga sa Jewish and then Gentiles and so on, dito sa bundok na ito, and so on and so forth. Pero ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Can you hear it? Amen? Ako ho, ang personal na reflection ko lang din po nito, sa pagsamba sa Panginoong Diyos, mahalaga. Ito ho ay personal na naging devotion ko sa Panginoon. Sabi dyan, in spirit and in truth. Already narinig na natin ng maraming beses ang katuruan ko na yun. But in my own personal devotion to God, sabi ko, sa pagsamba sa Panginoon, napakahalaga na nandiyan dyan ang Santong Espiritu sa atin na kumikilos. Can you hear it? Amen? Because we cannot really connect to God kung wala akong pagsama ng Santong Espiritu sa atin. Ngayon, bakit nangyari yun? Kinasabi ni Pastor Joey kahapon, di ho ba napuspos tayo ng Santong Espiritu noong namatay ang Panginoong Jesucristo at number 1, di ho ba napatotoo na buhay ang Diyos dahil kasama natin ang Santong Espiritu at ang kanyang pagkilos? Amen? And sabi dyan, we worship Him in spirit and in truth. Can I ask you a question? Who is the truth? Jesus. Who is the truth? Jesus. Jesus. Kumbaga nga kung di natin kilala, tinanggap ang Panginoong Jesucristo in our lives, He is the truth. Halao sa atin ang Spirit that raised Jesus from the dead. We cannot really worship God. Kasi maraming mga tao akala nila sa pagpapasa ng krus and so on, they worship God. But in reality, we need God. We need to come to know Christ first. We need the feeling of the Holy Spirit for us to really worship God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, when applied to worship, di ho ba pag-isapan natin ang passion kasi pinag-isapan natin passionate worship. When applied to worship, passion means all-consuming. Sabi nga natin, all-consuming. Kumbaga, all-encompassing, walang matitira. Ano pang sabi? Wholehearted.
Ano po? Wholehearted devotion and love for God with our hearts, minds, bodies, fully engaged in offering adoration to Him. When we say passionate, hindi lang, kumbaga nga, hindi lang mga malilit na mga bagay ang ginagawa natin. Kumbaga, tira-tira lang na meron tayo. But whenever we are passionate to something, we exert effort, we give our all. Ngayon sa pagsamba sa Panginoong Diyos, we worship Him. Di mo ba ang sabi ho sa Matthew 23:37? Next slide please. Can we read this aloud? 1, 2, 3, and go. Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. That's how we love God. Alam ko na binalik lang ho yan because already it has been written in book of Deuteronomy, di ba? Turo ng mga magulang sa kanilang mga anak ang pagmahal sa Panginoong Diyos, ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 8, we read this aloud, 1, 2, 3 and go. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Meaning to say, wala nang saysay ang lahat ng mga bagay na ito. The moment that I came to know Christ, He is my focus. I'm not saying nakakalimutan natin ang pamilya, kakalimutan ng trabaho, blessing ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. But our number one priority in whatever we do it all for the glory of God. Can you hear an amen? Palapalan natin ang Panginoon. Sa pagiging isang nanay, sa pagiging isang trabahador, sa pagiging isang worker, sa pagiging sa mga bawat ginagawa natin sa loob ng panambahan, we do it as a worship. Hindi natin gagawin yun. Kaya po ang tanong mo sa atin, kung ang ginagawa pala natin sa pangangamay bilang isang gatekeeper or GK, sa pagpapaawit, sa pagsayaw, lahat mo lang gagawin natin hanggang sa paglabas ng church po natin ay kung para sa Panginoon ang lahat po ng ito. Di mo ba? Paano mo natin gagawin ang isang bagay? Ngayon yung ang tanong ko. We do it always excellently, with passion. Next slide po. Passionate worship is a wholehearted and sincere engagement with God. It is not just an emotional experience. It doesn't end po sa emotional experience lang mo natin. Pero it's a life-changing or life-altering encounter where our hearts are stirred by the greatness of God dahil nakita natin ang kadakilaan ng Panginoong Diyos. And now, we offer everything back to Him in love and adoration. Ngayon po gusto ko lang mag-focus tayo dito. Binasa na ho natin kanina, pero itutuloy lang ho natin yung Book of Psalms, chapter 63, verse 1 to 8. We'll read this po mula po sa Magandang Balita, Biblia Tagalog po. Basahin po natin kung kaya po, medyo maliit po, no? Pero I'll read it also po. 1, 2, 3, and go. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, ika'y aking mapagmasdan at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Verse 3, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Verse 4, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. In verse 5, ano po ang sabi? Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magaganap na umawit ng papuring iaalay. Laman ka lang gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay Ikaw. In verse 7, ano po ang sabi? Ikaw ang nasa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkup, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak, dahil sa iyo'y grabe ko. As I was reading this, sabi ko, this really illustrates as well talaga yung passionate desire ni David na makasamba sa Panginoon. Kaya po we'll try to understand ang passionate worship po by examining these verses. Number one ho, we can say, ito ho ang isa unang characteristic ho ng passionate worship. We can see that there is desperation for God's presence. Sabihin niya ho natin, desperation
We are very much desperate. No? Nakita ko yung awit. Sabi niya, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Sabihin nga natin, lagi kong hinahanap. Hindi paminsan lang, hindi kapag may kailangan lang, hindi kapag broken hearted, hindi kapag may kailangan sa Diyos, humingi ng panalangin, kapag may sakit at karamdaman, pero nandoon at laging hinahanap. Very much desperate. Ano po ang sabi? A passionate worshiper, it earnestly seeks God's presence. Pagbunot pa lang ng mata, hanggang sa pagtulog ay naaalala ang Panginoong Jesucristo sa pagkain, sa pagmamaneho, sa pagtuturo, sa pagtatrabaho. There is really, truly a desperate hunger for the Lord or for God. Next slide please, ang sabi nga sa salita ng Panginoong Diyos in Psalm 42. Can we read this? Nabasa na natin kanina, but we read this passionately once again. 1, 2, 3, go! As the deer. My God, my soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Di mo ba? Naalala ko nga ako yung isang awit, lumang awit ro ito eh. Sabi ko dun sa chorus maestro, sabi dun, I'm desperate for you. I'm desperate for you. I need your touch. I see your face. I need your presence. Siguro ito mas bagong pangalan ng iba. Sabi dun sa this is the... Sing it once again. And I'm desperate for you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. Sa ganyan po nating tinatanaw ang pagsamba sa Panginoon, ang Panginoon sa ating mga buhay. Parang isang tao na nasa emergency room, na kung wala yung oxygen, mapuputol na yung kanyang buhay. Nawagan mo natin nakikita ang ating Panginoon Diyos. He is the air that we breathe. He's the bread that we need daily in our lives. Showing how desperate ang pangailangan mo natin sa ating Panginoon. Pangalawa po, sabi ko dyan, God-centered desire. Mababasa ho natin sa verse 3, ang sabi ho ng Psalmist, ang sabi ho ni David, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, pararangalan. Wala siyang ibang nakitang mas maganda, mas mainam sa mundo na ito kaysa sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya ang kanyang response, ang kanyang naging tugon, basahin nga mo natin mula sa salitang kaya. 1, 2, 3, go! Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Sabihin nga natin, pupurihin, pararangalan. Walang iba kundi ang Panginoon. True worship comes from a heart that places God above all else. Ano ang sabi? Because He is the ultimate desire. He must be the very reason for our worship. Not us. Isa ko sa natutunan kong lagi sa tatay ko, ang pagsamba hindi patungkol sa atin. Hindi yung patungkol sa dami ng ganda ng tinig yun. Hindi yung show. It's not about us. It's not what it is not about how it can benefit us. Pero kahit naman babalikan ho natin, of course, ang very center natin of our worship is God. Pero ang bounce back naman ho nun, kagaya ng sinasabi ni Pastor Joey Capon, when you worship God, tayo rin naman ang nagbe-benefit dun at the end of the day. Can you hear that? Amen? Yeah. Nawa po ang tunay na maging sentro ho ng ating pagpupuri ang ating Panginoon. Next slide po. Sige, palapakan po natin ang Lord. Sabi po sa Psalm 73, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire beside you. Kabisado nyo yan eh. Whom have I in heaven but you? Come on, we clap our hands to God. We sing, there is nothing on earth beside you. My heart and mind, many times they fail.
tunay na passionate worship po, ang pinakasentro po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Naalala ko po, lagi nating inaawit before yung Jesus at the center. Nice, no? Sabi dun sa chorus, Maestro, Jesus at the center, baka kung wala ka sa tono, ma-distract po sila. Jesus at the center of it all. The center of it all. From beginning to the end. You will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you're at the center of it all. Ito ang nais ko, may hinang puso mo, nanahan sa piling mo, magbigay lubos sa'yo. Ito ang nalaman mo, inaasam na puso mo, ika'y mamasdan kami at samahin. To the people of God, we heard sing, ito ang nais, ito ang nais ko, higit ang puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lubos sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, ika'y mamasdan, mahalin at sambahin. Panginoon, can you give God our best love of praise? Hallelujah, Jesus. So sa sobrang paborito kong sinulat ko yan ni Pastor Joey, dati yung pampatulog lang mo yan ng pamangkin ko. 7 years ago, 6 years ago, 2016 po, 2017. And doon mo yung, iba ko kasi yung pagkakasulat ng awit na na-express at nailatag ko doon yung desperation na sa Diyos tayo nakatutok lang ang ating buhay, ang ating lakas, ang lahat-lahat po sa atin, ang inaasam lang natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon, and that is passionate worship. Next slide po, pangatlo, baka magtagal po ako, pasensya na po. Gano'n ako time, tigyan na lang ako ng minutes if I'm overtime po. Number 3 po, ang sabi po ay overflowing gratitude. Sabihin nga natin, overflowing gratitude. Overflowing gratitude. Ang overflowing passionate worship po ay nagmumula rin po sa isang puso na mayroong overflowing gratitude. Nandoon po sa puso ang pagpapasalamat. Sabi niya, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Sabihin nga natin, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Kailan mo tayo huling talagang totohanang nagpasalamat sa Panginoon? Pagmulat mo ba ng mata natin, nagpapasalamat na tayo sa Panginoon? Can you hear an amen? Siguro hanggang sa pagtulog natin sa gabi ay laging nandoon ang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Yan po yung laging una kong naririnig at natutunan ko rin po sa mga magulang kong pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Hanggang sa pagkain namin sa hapag, ang lagi nilang binubukang bibig ng tatay ko ay kung wala namang ibibigay ang Diyos, ay wala namang tayong tatanggapin. Kung wala namang siyang kinaloob, ay wala namang meron kung ano man ang meron po tayo. Maging ako sa personal na buhay ko, nandito po ako nung nakaraang araw. Sabi ko sa Lord, di ko alam talaga ba't nandito ako ngayon. Alam ko lang, parang last week,
pauwi lang ako, and so on. Simple lang naman, biglang nakausap ko ng tatay ko and so on about this trip. But the Lord have been really so good. Binabalikan ko nga ako, aside from the fact na parang binulungan ng Lord sa akin na, I mean, not really binulong, I didn't hear His voice audibly, but in my heart, kumbaga, sabi ko kasi sa Lord, Lord, grabe naman yung graduation gift mo sa akin. Graduation ko dapat ng Friday kasi di na ako nag-attend para sa graduate school, kasi graduate studies, wala pa ako namin. That was years ago na, tagal ko lang may inaaral bata, nonetheless, natapos ko lang nitong semester na to. And ang supposed na graduation ko ay ng Friday. So, Lord, grabe naman po yung regalo niyo sa akin. And ako ho kasi sa puso ko, parang minsan, pag tumatanggap ko ng ilang bagay, minsan babalikan ko pa rin, deserve ko ba to? Parang dapat ko bang lahat ng mga na-experience at kumbaga yung na-experience at mga paggamit ng Panginoong Diyos sa akin ng mga nakakaraan, di ho ba? Babalik ko kasi, 2 years ago, or 2 years ago po, nung nagsimula ako ang team ng revival po natin, ni-remind ako ng Lord sa panalangin ko. Nagsimula ako kasi yung prayer revival sa prayer garden at natatandaan ko po unang panalangin ko rin po ito dun sa Camp Praise Valley. Sabi ko sa Panginoon, Lord, prepare me, anoint me, use me. Yun lang naman po yung simpleng panalangin ko sa Panginoon. Lord, in this season, anoint me, prepare me, use me. And alam niyo, paglipas ng mga araw, mga buwan, nag-anniversary ang JIL, nakapag-minister ng revival anniversary. Just this year, kumbaga nakakapag-bisita sa ilang mga churches, nakakapagbahagi ng salita ng Panginoong Diyos, nakapag-start kami for the longest period, wala akong ESCOM sa JILCF, nagsimula ang ESCOM sa loob mismo ng JILCF. For the very long time, nag-iintay tayo ng album, nagamit din po ako ng Lord. Kumbaga sabi ko sa Panginoong Diyos, salamat po dahil merong chance na makapaglingkod sa inyo. Tapos binalik ko ako ng Panginoong Diyos dun sa panalangin ko lang na simpleng panalangin na, Lord, use me, anoint me, prepare me. Ang Panginoong Diyos po pala hindi nakakalimot sa ating mga panalangin, mas nakakalimot pa pala na tayo minsan. Palapakan niya ako natin ng Panginoon. Hindi na nakakalimutan ng mga bawat panalangin na sinasabit ng bawat isa po sa atin ng ating mga labi. Kaya kung babalikan natin, napakarami natin dapat tayo pagpasalamat sa Panginoong Diyos. Nawa ko, ang tunay ko na passionate worship sa ating Panginoong Diyos ay umuusbong sa isang pusong nagpapasalamat. Minsan nga hindi naman tayo humingi pero binibigay ng Panginoong Diyos di ba? Napakabuti ho ng ating Panginoon, hindi lang sa material pero sa iba't ibang mga aspekto ng ating mga buhay. Next slide po. Ang sabi nga ng salita ng Panginoong Diyos in Psalms 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with, ano po ang sabi sa Ephesians 5:20, 1-3 go, always giving thanks to God the Father for everything. Sabihin nga natin, always giving thanks. Always. Laging nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ang killer ho kasi ng pagsamba sa Panginoong Diyos di ba parang minsan ayaw natin magtaas ng kamay kasi mas iniisip natin yung problema, mas iniisip natin yung mga bawat bagay na nagpapahina sa atin. Pero anumang circumstansya naman, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon. Can I hear an amen? Amen. Di ba meron pong may isang hawit po si J.I. Greenfield, sabi ko din sa bago kang liwayway, ako'y aawi ng walang humpay. Sana totoo po yan no? Sabi, puso ko'y nagumama sa pagsamba. Sige, brother John. Sa pagbukang liwayway, ako'y aawi ng walang humpay. Puso ko'y nagumapa sa pagsamba. Kamangha-mangha ka, O Diyos, walang hanggan.
Pwede mo ba i-flash natin sa screen yung lyrics? Baka para maawit po natin. Babalik na naman po natin ang katapatan ng Panginoon. Magpapasalamat po tayo. Praise the Lord. Ang iyong katapatan, Master. Napakarami yung naming mga bagay na Diyos na dapat ipagpasalamat po sa inyo. Salamat dahil hindi po kayo nakakalimot. Hindi ka nagbabago sa aming mga buhay. Ikaw ay tapat. O ngayon. Kailan kailan po at napakabuti po ninyo, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. So mas manong hilahin at pangalan.
Ikaw ay naririyan, O Diyos, tapat kailanman. Isang beses pa po, ikaw ay naririyan, O Diyos. Ikaw ay naririyan, O Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. I'm almost done. Next slide, please. Thank you, Lord. Number 4, joy in worship. Can we read it aloud? 1, 2, 3, and go. Joy in worship. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Pakingitian niya ako ninyo. Nakikita nyo ho ba yung kaligayahan sa kanyang puso na nag-uumapaw? Can I hear an amen? Sige, palapakan natin ang Lord. Isa mo, kasama mo, subukan ng Santong Espiritu ay ang kaligayahan, that joy. Ang sabi mo, itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Nawa ho, lagi nakikita sa ating mga puso ang kasiyahan, kagalakan sa ating mga buhay na gumapong. Sabi mo, a passionate worshiper finds joy in God's presence, recognizing that true satisfaction is found in Him alone. Di ba inaawit natin yun eh? But nothing in this world can satisfy me. Next slide po. Haba pa po tayo. Next slide po. Ang number... Nagtangkan na po tayo. Sabi sa number 5, intimate relationship with God. Eh, ang katotohanan naman po ng lahat po na ito, hindi po tayo makakapag-express ng marugdog na pagsamba sa Panginoon kung una sa lahat, hindi mo kilala ang sinasambong. Wala tayong maayos na relasyon sa ating Panginoon. Ang sabi po sa verse 6, laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Wow. Pagtulog, nakahiga na, matutulog na lang ang iniisip, ang Panginoon pa. Magdamag ang laging iniisip, ay ang Panginoong Diyos. Grabe ang relasyon na na-develop sa ating Panginoon. Sabi ko dyan, passionate worshipers develop a deep personal relationship with God. One that is, anong sabi? Cultivated through time spent in His presence. Ang maayos na relasyon, lagi kong naririnig at kabisado naman po nating lahat. Ayun, salamat po. Ang relasyon po, tamang relasyon, ang relasyon po sa Panginoon, kumbaga nga, of course, we know, Pastor Joey, binago siya ng Panginoon for mabilis na pagbabago, transformation sa kanyang buhay. Pero yung relasyon mo na yun, hindi lang naman mo nagtapos ng isang araw lang na tinanggap niya ang Panginoong Diyos. Alam niyo hanggang ngayon, lagi ko siyang nakikita, alas 4 ng madaling araw, nakikipag-commute po sa Panginoong Diyos, umaawit, nananalangin, very consistent. Wala akong na-miss na araw. It's something that has been cultivated over time through prayer and studying His Word and reflection on His character. Next slide please po. Sabi ko sa Psalm 27 verse 4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek. Ano po ang sabi? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, to seek Him in His temple. Next slide po, sabi po sa number 6, ang passionate worship po, you have this confidence in God's protection. Ang sabi ko sa verse 7, ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkukop, ligaya kong awitan ka. Alam natin na ang Diyos ang tumutulong sa atin palagi. Can I hear an amen? Mukhang hindi ko yata kayo pinutulungan ng Lord. Can I hear an amen? Amen! Siya po, palapakan natin ng Lord. Siya po ang laging bumubugkop sa bawat isa po sa atin. Kaya ako kagaya ng isang psalmist, kagaya ko ni David, nawa ko ang ligaya ko natin ay awitan natin ang ating Panginoon. Alam natin na siya ang tumutulong, siya ang kumukupkop sa atin po, hindi nagbabago. Hindi mo ba? Number 7 po, we're almost done. Unwavering commitment to praise. Ang pagkakaroon po ng overflowing passionate worship, it's also a commitment. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo, it's a commitment. Hindi pala nagtapos lang ng commitment, sabihin nyo, unwavering commitment.
Hindi lang so committed no? Pero hindi mapapagal na commitment na sambahin ng ating Panginoon. Itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Sabihin nga ako natin, sa iyo'y nakasandig. Nananalig sa Panginoon, sa Kanya lamang ho patuloy na nakasandig. Nawa ko yan po tayo sa ating Panginoong Diyos. At sabi ko, a passionate worshiper remains committed to praising God regardless of circumstances. Kapag po kasi hindi naman po tayo, ang gusto ko po palagi sa Biblia at salita ng Diyos sa Panginoon, hindi po sinungaling ang Diyos, siya rin po ay totoo. Siya rin po ay bukas na sinabi niya na in this world we will have tribulations. Pastor Joy, anong maganda yung in this world we will have tribulations? Ibig sabihin, alam na naman ng Panginoon na sa ngayon ang prinsipe ng mundo talagang kasamaan. Pero ang sabi ko, don't take heart for God, for He has overcome this world. Can I hear an amen? Now, sige palakpakan natin ng Panginoon. Kasi minsan kapag hindi tayo committed sa pagsamba sa Panginoong Diyos, sa pagpupuri sa Kanya, may konting nakaalitan lang sa church, or minsan may narinig lang na bagay, maliit na problema. May konting tampuhan lang, or konting problema ng pinagdaanan. Sakit, karamdaman, or ilang problema, minsan nakakalimutan na natin sumamba sa Panginoon. Sana po it's our unwavering commitment to praise, to worship God, anumang pong circumstansya ng ating mga buhay. Can I hear an amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po natin tumayo, palakpakan po natin ang Diyos. Sabi nga ako dun sa